Muli, isang mapagpalang unang taong anibersaryo sa Bay Church of Christ Jesus. Sa biyaya ng Panginoon, ito ay isang oportunidad na gagamitin lamang ng Panginoon ang kanyang abang lingkod upang ibahagi ang kanyang mensahe. Ang ganda po ng tema natin, the truth of the gospel. Kung ating nasubaybayan ang ating mga kinanta kanina, conclusion na lamang po itong mensahe. Tama? Kasi lahat ng mensahe kanina ng lyrics ng kanta nakapaloob sa habag at pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang pinamagatang mensahe sa habang ito, ang tema gospel, ang title Grace Through Jesus Christ. Biyaya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ito ay sulat ni Pablo kay Timoteo na kung saan itinuturing ni Pablo si Timothy bilang anak niya sa pananampalataya. Ano nga ba ang intent o ano nga bang purpose ni Pablo upang sulatan si Timoteo? Bago po yan, basahin nga po natin ng malakas ang Timothy chapter 1 verse 1 to 15. Here is a trustworthy saying that deserve full acceptance. Jesus Christ came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Ito kung saan sinasabi ni Apostol Paul kay Timothy, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mamakasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Bago natin pupuntahan yung totoo, meron munang hindi totoo. Tama po? Ano yung hindi totoo? Kung titingnan po natin ang church ng Ephesus that time, ay may mga manggagawa o may mga nakapasok na maling mga katuruan. Katulad na lamang ng ano. Ang sabi ni Paul kay Timothy sa chapter 1, verse 4, allow me to read. Gaya ng pinapakiusap ko sa iyo, bago ako pumunta sa Macedonia, nais kong manatili ka sa Efeso upang utusan mo ang ilang tao dyan na huwag magturo ng maling aral. Ano nga pa yung mga maling aral nito? At huwag nilang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat at mahabang talaan na maangkan. Iyan ay pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. There's a certain teachings na kung saan meron pa dito sa Timothy na may pinagbabawal pa ang pagkaasawa at ipinagbabawal ang pagkain ng mga certain foods. Amen? So ano nga ba ang maaari nating matutunan sa mundo na ating ginagalawan? Marami ang fake news. Tama? Isa na rin ba kayo na fake? Minsan, kahit ako, hindi ako madaling maniwala. Totoo ba ito? Kasi mga kapatid, kung titignan mo mga page sa social media, hindi mo alam kung totoo o hindi. Yung mga post sa social media na kung saan AI generated. Tama po ba? Okay. Sino na yung nag-AI generated sa mga photos ninyo? Okay. Minsan, hindi naman totoo ba ito? Sinubukan ko. Ilagay mo ako sa pagitan ni Austin Reeves at ni Luka Doncic. Inilagay niya nga yung picture ko. Siya, ganda, parang totoong-totoo. At kung hindi mo alam kung ano ang totoo, mabilis ka maniniwala. Tama po ba? Ang sa pagbilis ng paniniwala sa hindi totoo, ang kahahantungan ng yan ay kapahamakan. Pero pag sa mundo ating ginagalawan, ang bilis natin paniwalaan ng fake news, pero yung higit na mabuting balita ay hindi natin lubos na ito ay ine-entertain sa buhay po natin.
kapatid, yung testimony ni Brother Ariel kanina, isang nag-catch up sa aking attention na kung saan meron din po akong kilalang ganyan. Even me, ex-con din po ako, sa totoo lang. Ex-con. Ex-con Vince for the gospel. Hindi mo ako mapapaniwala noon. Actually, sa bahay namin noon, nung high school po ako, meron mga nagba-Bible study noon. Pero dahil sa mas gusto kong mag-basketball, mas inuna ako ang basketball kaysa pag-aaral sa salita ng Panginoon. At tunay, na kapag tinawag ka ng Panginoon, tumakbo ka ng malayo, hindi ka makakawala sa tawag ng Panginoon. Amen. In short, mga kapatid, ang dapat nating malaman o dapat nating maunawaan, ang sabi ng Apostol Paul, totoo ang pahayag na ito. Sabihin nga natin totoo. Okay, bago yan, titingnan po natin. How does God show grace to us? Paano ipinakita ng Diyos ang habag niya sa atin? Number one, by revealing the truth. Sa pamamagitan ng pagpapahayag niya ng katotohanan. Amen? Amen. Kasi ayaw ni Lord na mapahamak tayo. Ayaw ni Lord na maniwala tayo sa hindi magandang balita, sa fake news. Number two, by sending Jesus into the world. Sa pamamagitan ng pagsugo ng Diyos sa Panginoong Jesucristo. At number three, by forgiving our sins. Amen. Sa tatlong bagay na ito ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig at ang kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Number one, by revealing the truth. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Paul begins to emphasize the absolute credibility of the message. Inumpisahan ni Paul na kung saan ito ang totoo. Pag totoo ba, ay dapat natin paniwalaan. Yan ang dinidikta ni Paul na dapat natin paniwalaan. Na dapat paniwalaan ng lahat. Ano ba yung katotohanan? Ang katotohanan na kung saan si Jesus ay naparito upang iligtas ang bawat mga makasalanan. Sino bang hindi nagkasala? Tayo lahat ba ay nagkasala? Kaya ang katotohanan, dumating ang ating Panginoon para sa iyo. Para sa akin at para sa atin lahat. Amen po? It is a certain, ito ay may katiyakan. Trustworthy saying means it is completely reliable, maaasahan. Sabihin nga natin maaasahan. Ito ay maaasahan natin. Yung katotohanan. Sa pabago-bago na takbo ng mundo, meron tayong government ngayon na kung saan naghahanap ng katotohanan. Tama po? Alam niyo na kung ano yun. At sa bawat hearing nila, gumagastos ang ating gobyerno ng millions of pesos para sa hearing na yun. For the sake of truth. Amen? Para makita lamang ang katotohanan. Pero hindi tayo sigurado kung lalabas nga ba ang katotohanan. Tama po? Pero binibigyan nila ng effort, binibigyan natin ng effort. Bilang sa Kristiyano, ano ang effort mo ngayon upang malaman mo o ipaalam ang tunay na katotohanan? No? Kaya marami napapahamak dahil sa mga paniniwala ng maling mabuting balita. Mismo nga ikaw dati naniwala, tama? Pinangakuan ka, ako'y babalik. Hanggang ngayon, hindi na siya bumalik. Tama? Naniwala ka sa pangako. Tandaan mo, pag nagtawa ng ako, marahil magbago yan. Tama po? Pero pag ang Diyos ay nangako, hindi yan magbabago. Sa mundo na puno ng panlilinlang o panloloko, nagbabago ang opinyon ng tao, pananaw ng tao. Pero isa lang ang masisigurado kung hindi nagbabago, mga kapatid. Ang pagmamahal at habag ng Diyos sa bawat isa sa atin. At yun ang dapat natin tanggapin na katotohanan.
Ang katotohanan, hindi natin deserve ang habag ng Diyos. Hindi natin deserve ang grace ng ating Panginoon. Amen? Pero dahil mahal niya ako, mahal niya tayo. Kahit hindi mo deserve yan, ibigin niya pa rin para sa iyo at para sa akin. Ganyan kakamahal ng Panginoon. Ano kailangan natin gawin? It's the response or response. Ano kailangan natin response? It is deserving a full acceptance. Sabihin nga natin full. Pag full ba, 1/4 lang? Pag sinabi bang full, 1/2? Ano, Pastor Allen? Pag sinabi bang full, 3/4? Pag sinabing full, buong buo. Amen? Na dapat natin tanggapin ang buong buo na si Kristo ay naparito upang ikaw ay ligtas. Si Kristo ay naparito upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At naniniwala po ako mga kapatid, ang katotohanan bakit ka naririto, hindi dahil na-invite ka. Amen? Hindi dahil na-invite ka. Hindi dahil hinila ka. Hindi dahil may guest speaker tayong galing sa malayo na dating ex-con. Kundi dahil sa biyaya at habag lamang ng aking Panginoon. Amen. Amen po? Amen. Kahit anong kagustuhan mo, kung hindi ka looban ng Diyos, wala ka dito, kapatid. Kaya mapalad tayo sa araw ito, sa hapong ito, na niloob ng Diyos na tayo magsama-sama upang malaman natin yung katotohanan. Amen. Kaya nga sabi ng Apostol Paul wala naman talagang ibang totoo. Sa katunayan, walang ibang mabuting balita. Amen? Isa lang ang isang mabuting balita. Ano yun? Na si Kristo ay namatay, nilibing at muling binuhay. Alam niyo, isa pa sa pagbulugtot ng katotohanan. Maalala niyo na kung saan nung binuhay ang ating Panginoon. Di ba yung mga kawal, bantay, yung mga bantay doon sa libingan ng ating Panginoon? Nakita nila sa mga mata nila na sa Panginoon ay muling nabuhay. Amen? Pero bakit anong report nila? Anong sabi ng punong parit sa kanila? Huwag niyong sabihin na buhay ang Panginoon. Sabihin ninyo, ninakaw ang bangkay ng Panginoon. Amen? At ito ay pinalang sinuhulan. Sabi ko, terrible. May mga corruption na pala, may mga under the table na pala that time. Tama? May mga under the table na pala that time. Pero ang katotohanan, mga kapatid, hindi mo mababago ang magandang balita. Hindi mo masusuhulan ang magandang balita. Tama? It must be embraced emotionally. Sabi dito, it should not just agree with intellectually, it must be embraced emotionally and spiritually. Dapat natin yakapin, hindi lang emotionally, but spiritually. Mga kapatid, ang sabi ng Apostol Paul sa mga Israelita, dun sa Romans 10, chapter 1, verse 4, mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko ay dinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig, maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Sabihin nga natin tamang kaalaman. Pag sinabi ng tama, mali. Amen? Hindi nga lang batay sa tamang kaalaman. Dahil hindi nila kinikilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. Ano nga bang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao? Ang pamamaraan ng Diyos, nung kanyang sinugo ang kanyang bugtong na anak. Tama? Sinugo ang ating Panginoong Jesucristo. Paano naging matuwid ang tao? Hindi dahil sa kanyang gawa. Hindi dahil sa iyong gawa. Hindi dahil sa ating mga gawa. Naging matuwid lang ang tao dahil sa ginawa ng ating Panginoong sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan.
upang sa pagkikipag-isa natin sa Kanya, naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Ngayon, meron pa tayong ginawa para tayo maging matuwid. Kundi dahil lamang sa habag ng Diyos, sa biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin, ginawa tayo matuwid ng Diyos. Amen? Hindi nga lang tama ang kanilang pamamaraan. Ano yung pamamaraan nila sa paggawa o ngayon sa pagsunod ng mga kautusan? Sabi nga, kahit gawin mo lahat, merong 613 laws. Pero isang laws nga, hindi mo ma-perfect eh. Hindi mo magawa eh. Ano yun? Pag sinabing love your enemy, uy, pastor, huwag naman ganyan. Kaaway ko nga eh, paano ko mamahalin? Tama? Hindi pa pwede maglingkod na lang ako kay Lord? Pero isa na sa inyo, pastor, huwag naman ganyan. Niluwa ko niyan. Pinangakuan ako niyan. Diba? Minahal ko siya ng buong buo eh. Tapos niluwa ko lang ako. Pagdating sa meron kami isang membro ng doon sa aming church, sa FCC Cainta. Yung sinabi kong, patawarin mo ang iyong away. Nag-stand out siya. Pastor, hindi ko pwede. Alam mo ba, pag-gising ko pala ng umaga, kapit-bahay ko yun. Sira na agad yung araw mo. Kilala ng asawa ko yun. Pero mga kapatid, sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Mahalin mo ang iyong kapwa. Paano mo ipapakita ang pagmamahal mo sa kapwa? Sa pamamagitan ng pag-aayag sa kanila ng katotohanan. Amen? Kasi ang katotohanan ang siyang magliligtas sa tao. Kaya maraming napapahamak dahil sa pagtitiwala sa maling balita. Isa rin ako noon. Dati nga, nung bata pa ako, isa pa ako sa nagawak ng kandila. Iikot-ikot kami sa aming barangay. Alam niyo yun? Tapos pasan-pasan pa yung, di ba? Pasan-pasan pa yung ano dito. Tapos ako naman, nasa likod naman ako. Kumakanta. Pero hindi ko alam paano lyrics ng kinakanta ko kasi ganun lang. Pag uwi ko sa bahay, bait-bait ko na. Ano po? Ano po? Pero pasaway pa rin. Akala ko noon, yun lang yung totoo. Akala ko, nagiging okay ako sa harapan ng Diyos. Pero hindi pala. Kasi yung ginagawa ko pala ay mali sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi dito, dahil hindi nila kinikilala sa pamamaraan ng Diyos upang gawin matuwid ang tao at nagsisikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan, hindi sila nagpasakop sa pamamaraan itinakda ng Diyos sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Amen? Ginawa kong matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya ko sa ating Panginoon. Actually, bago ako tumuntong dito, tinignan ko yung unang oras. At kinausap ko si Pastor Lawrence, si Pastor Ariel, ilang minutes po magbe-mensahe. Sabi niya, take time, Pastor. Willing po ba kayo? Kahit gabihin tayo dito? Sabi ko, wala namang open na window eh. Hindi naman third floor yung kinalalagyan natin, kaya walang matutulog at walang malalaglag. At isa sa rules namin sa church, yung iba, sabi, pag natutulog yung katabi mo, huwag mong istorbohin. Yung iba naman, sabi, hayaan mo lang baka pagod yan. Pero iba po ako. Pag yung katabi mo natutulog, sampalin mo, sabi mo, in Jesus' name. I-rebuke mo siya. Amen? Si
Sigurado ako wala matutulog ngayon. Yung medyo madiin na sampalan, kidding aside. Huwag po natin sayangan yung pagkakataon marinig natin ang magandang balita. Sa Netflix nga, bumabagod ka ng mahabang oras para manood. Tama? At meron pa isa sa inyo, siguro meron sa atin ngayon na nanonood ng mga short movies. Dumating na yung anak ng CEO. Malamang meron sa inyo. Dahil sa sobrang ganda ng istorya, ayaw mo ngayon magputol. Tapos nandun na sa peak ng istorya, biglang, okay, commercial, kailangan mo i-purchase ito. No? Pastor, bakit alam mo? Kasi nadaanan ko na rin sa news feed ko eh. Dahil sa sobrang ganda ng istorya, ang ganda rito. Hanggang sa dumating yung time, nag-purchase ako. 99 pesos para ma-full episode ko. Ang ganda ng story eh. Kaya nagpagtanto ko, parang naloko ako ah. Pwede ko pala i-type sa YouTube, lalabas pala yun. Tama? Sino nakaka-relate? Okay, nanonood din kayo. Pero punta sa mga walang kabuluhang bagay, interesado tayo. Tama? Pero bakit sa Word of God, tinutulugan lang natin? Sabi mo, huwag ka matulog kung ayaw mong masakpan. Sabi mo sa katabi, huwag ka matulog kung ayaw mong masakpan. Number 2, by sending Jesus into the world. Christ Jesus came into the world. Amen? Can't you imagine, mga kapatid? Jesus Christ enjoying the beauty of heaven. And dahil ikaw ay nagkasala, ako nagkasala, lahat tayo nagkasala, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at naging tao upang mamuhay na katulad natin. The purpose of Jesus Christ to the world, Jesus did not come primarily as a political reformer. Amen? He came as a rescuer. Sabihin natin rescuer. Nakakita na po kayo ng rescuer? Sinong nakakita ng mga nagre-rescue? Halimbawa, merong isang tao na kung saan nalulunod sa malakas na current ng tubig. Tama? Ngayon, ang isang lifeguard, hindi pa pwede sabihin ng lifeguard, eto yung libro, basahin mo kung paano ka ba masalba dyan. Na wala siyang ginagawa. Tama? Hindi pwede sabihin ng lifeguard, pupunta siya sa pagbang at sabihin, lumamoy ka, lumamoy ka. Nalulunod na nga. Hindi pwede sabihin ng lifeguard na kung saan, gawin mo ito. Alam niyo kung yung ginagawa ng rescuer? Pupuntahan niya ang isang nalulunod kahit kapalit ng kanyang buhay. Amen po? Gagawin niya, dadalhin niya ang kanyang buhay o dadalhin niya ang kanyang sarili doon sa dangerous situation upang sagapin yung nalulunod na yun. Yung ginagawa ng lifeguard. Same thing sa ginawa ng ating Panginoon. Bumaba siya dito sa lupa upang tayo ay iligtas. Amen po? Mga kapatid, religious tells you to swim. Ang sabi ng life, hindi pwede sabihin ng life, tumayo ka. At the same thing sa sinasabi ng religion. Na gawin mo ito, gawin mo yan, maliligtas ka. Pero mismo ginawa ng ating Panginoon, iniligay niya ang kanyang sarili. Bumaba siya dito sa mundong ginagalawan natin na puno ng panluloko, puno ng kasamaan, puno ng panininda, upang ikaw at ako abutin at maligtas. Hindi lamang iligtas ka, kundi dadalhin ka pa doon sa kanyang kaharian. Ang
ang katotohanan mga kapatid, hindi mo mabibili ang salvation. Walang magagawa ang pera mo para iligtas ang iyong sarili. Pagka nagkaroon ka ng troubled heart, walang magagawa ang pera mo para ayusin yung troubled heart mo. Pag nagkaroon ka ng sakit, walang magagawa ang pera mo para pagalingin ang kasakitan na yan. Amen? Pag puno-puno ka ng kaguluhan, walang magagawa ang pera mo para ikaw ay bigyan ng kapayapaan. At doon mo malalaman na ang buhay hindi patungkol sa pera. Ang buhay ay patungkol sa Panginoon. Amen? Kaya huwag natin masyadong pagtuunan ng pansin yung mga material na bagay. Kung busy-busy ka, magpayaman dito. Dapat mas busy-busy ka, mag-impok ng kayamanan doon sa langit. Amen po? Kasi doon, sabi ng Panginoon, doon sa langit, walang magnanakaw. Tama? Di ba galit tayo sa magnanakaw? Galit tayo sa manloloko? Pero doon, walang magnanakaw, walang manloloko. Kaya mas dapat i-priority natin yung doon sa kaharian ng Diyos. Bakit tayo narito ngayon? Dahil priority natin ang kaharian ng Diyos. Amen? Jesus came to save sinners. Ang sabi sa Matthew 1:21, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Amen? Doon pa lang, sinabi ng anghel kay Maria, magkakaroon ka ng anak na lalaki. At yan, tatawagan mo Jesus dahil siya magliligtas sa tao sa kanyang mga kasalanan. Sa biyaya ng Panginoon, walang ibang magbabago sa tao kundi ang ating Panginoon lang. Walang ibang magliligtas sa tao kundi ang ating Panginoon lamang. Amen? Yan ang purpose ng ating Panginoon. Ang purpose ng ating Panginoon upang iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Jesus came to seek the lost. Sino naranasan niya ng maligaw? Hindi yung maligawan, hindi manligaw, maligaw. Tayo po ba ay naranasan na natin maligaw? Di ba, ang hirap? No? Hindi mo alam kung ano gagawin mo. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Magtatanong ka, talagang balisa ka. Ang isang naliligaw, sabi ng Bible, pag iniwanan mo, mas lalo maliligaw yan. Blind leaders, blind followers. Kung ang nagbilin sa kanila ay ligaw, lahat maliligaw. Kaya dapat, mga kapatid, malaman natin yung katotohanan. Amen? Amen. To save the lost. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Bible, Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Sabi nga sa talinghaga, iiwan ng Panginoon ang 99, ng pastor ang 99 na tupa para lang sa isang tupa. Amen po? Kung yun ang purpose ng Panginoon, to save sinners, to seek the lost. Ano naman ang purpose po natin? Alam nyo, dahil nga ako ay laking probinsya, hindi halata, ano? Si Antipolo kami, probinsya ng Rizal, hindi ganun dito, probinsya dito, tama po ba? Nung bata pa ako, nagpapastol po ako ng kalabaw. 49 na kalabaw. Ang gamit ko lang ay isang service ko lang yung kabayo. Totoo yun. Pero yung 49 na kalabaw yun, hindi amin yun kasi nagpapastol nga lang po ako. Speaking of pastor, merong isang bata, merong isang lalaki, nagpapastol siya. At ang sabi niya, habang pinagmamasdan niya yung pinapastolan niya, nakaramdam siya ng antok ngayon. Ang ginawa niya, nakakita na kayo ng puno ng duha. Ano ba itsura ng puno ng duha? Malaki. Tama?
malalaki yung sanga. Tama po ba? Pero ano yung bunga? Maliliit yung bunga. Tama po? Di habang nagpapahinga siya, pinagmasdan niya yung puno. Sabi niya, dito nagkamali ang Diyos. Biruin mo, ang laki ng puno, ang liit na bunga. Dito nagkamali si Lord, sabi niya. At ang sinabi niya, nakaramdam siya ng antok. Nakatulog siya. Dumaan yung malakas na hangin. Nalaglag sa kanya ang isang maliliit na bunga ng duhat dito sa noo. Napapalik mo siya ng gano'n. Ano yun? Tingin niyo nung niya, isang bunga ng maliit na, isang bunga ng duhat. Alam mo sabi niya, hindi pala nagkamali si Lord. Buti na lang hindi kasing laki ng langka ang bunga ng duhat, kundi patayan. Ang purpose ni Lord, nung kinreate ng Panginoon, lahat ay perfect yan. Amen? Kaya yung bunga ng duhat na yun, kaya ganun yung kasi yun ang purpose ni Lord. Tama? Ikaw, kaya ka narito may purpose ni Lord. Amen? Ano yung purpose ni Lord? Malaman mong katotohanan. At ang katotohanan ngayon ay pumunta sa Panginoon, bumaba dito sa mundo upang ikaw ay ligtas. Tama? Upang ikaw ay magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. How about us? Ibalik mo sa... How about us? Do we know our purpose? Sabi mo nga sa katabi mo, ano mo ba ang purpose mo? Bilang isang Kristiyanong tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoon, bilang isang Kristiyanong ligtas, bilang isang Kristiyanong pinagkatiwalaan ng Panginoon ng magandang balita, anong purpose mo? Lagi ko yung sinasabi sa church, huwag nawa isa sa atin ang dahilan para makulong ang magandang balita, para matigil ang magandang balita. Ano yun? Ang magandang balita na narinig mo, ang purpose doon, i-share mo rin. Amen? Tama po? Maraming Kristiyano ngayon, takot magpahayag ng magandang balita. Bakit? Takot sila kung anong sasabihin ng tao. Nahihiya ako, pastor. Natatakot po ako, baka i-reject po ako. Tanda mo, pag ipinahiyak mo ang katotohanan, hindi naman ikaw ang ni-reject nila. Amen? Hindi ikaw ang ni-reject nila. Basta gawin mo yung purpose mo, ang purpose mo, ang sabi ng Acts 1:8, kayo ay magiging saksi ko. Mula sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Amen po? Paano ka ngayon magiging saksi ng Panginoon na which please ikaw mismo ay nagkukulong sa mabuting balita? Handa ba natin ibahagi ang magandang balita? Handa ba natin i-grab yung purpose na yan upang ipangaral ang mabuting balita sa lahat? Yan ang purpose natin, mga kapatid. Bakit tayo tinawag ng Diyos? Di ba sabi ng Panginoon, hindi kayo pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo upang humayo kayo at magbunga. Amen po? At naniniwala ako, ito ay bunga, ang pictures ay bunga ng pagpapagal ng bawat isa sa inyo. Dinapit ni Lord ang CCCJ upang i-plant ang church na ito dahil sa biyaya ng Panginoon. Marapat lamang, mga kapatid, malaman natin kung anong purpose natin. Ang purpose natin ngayon sa mga bisita po natin, may purpose si Lord kung bakit ka dinala dito. Amen? Sino first time po dito? Meron po first time dito. Bukod sa mga mahal ko sa buhay, yung magandang asawa ko, gwapong anak ko, saka magandang anak ko. Siyempre, di ba? Sabi ni Pastor Daniel, saan ba mumula ang bunga? Siyempre, sa puno, sabi ko nang may ugat pa yan, Pastor. First time, Brad? Amen. Sino pa? Ayun, glory to God. Salamat sa Panginoon. Dahil sa ngayong araw na ito, marinig ninyo at naririnig ninyo ang mabuting balita, ang gospel, na walang iba kundi patungkol
sa pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon. Patungkol ito sa pagmamahal niya sa iyo. Patungkol ito sa biyaya niya sa iyo. Number 3, by forgiving our sin. Mga kapatid, ang sabi ni Pablo, whom I am the worst. Ako ang pinaka masama. Genuine humility, Paul calls himself the worst or chief of sinners. He remembers his past as a persecutor of the church. Actually, sinabi niya dito sa 16. Ang sabi niya dito, ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtsatsaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sumasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? Mga kapatid, kahit na ikaw ay yung pinakasalbahe, kahit na ikaw ay yung pinakamasama, kahit na ikaw ay pinakamamasabay, kung lalapit ka sa Panginoon, magsisi, sumampalataya sa Kanya, ang kapatawaran ay kayang-kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Huwag mong sabihin, Lord, malayo na ako. Andito na ako eh. Minsan, ganun ginagawa natin. Alam mo ginagawa ng tao pag nagkakasala? Antayin mo na maayos ang kanyang sarili bago bumalik sa Panginoon. Amen? Pero ito masasabi ko sa inyo. Hindi mo kayang ayusin yung sarili mo. Amen po? Hindi mo kayang ayusin yung sarili mo. Si Lord lang ang kaya mag-ayos sa sarili mo. Si Lord lang ang kaya magbago sa buhay mo. Minsan sa atin, ang hirap nating magpatawad. Tama po? Sino sa atin ngayon na kung saan, bago tayo pumunta ng church, ang sama-sama ng loob mo sa iyo? Sabi nga, remember, sabi ni Peter kay Lord, Panginoon, ilang ulit ko ba papatawaran ng aking kapatid? 77 ulit. Tama? It means forgiveness. Hindi yan nakikita sa numero. Tama po? Ang forgiveness ng ating Panginoon ay lagi nandyan para sa atin. Paulit-ulit man tayo magkasala. Pero imposible mga kapatid, ang tunay na sumuko sa Panginoon, ang tunay na sumasampalataya ay hindi binabago ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Pastor Aryo kanina, 1 Corinthians 5:17 o 2 Corinthians? 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo ay wala niyang dati, kundi ito ay bago na. Amen? Kung sa pagkakasalaran, kung pasaway ang pinag-uusapan, kotang-kota na po ako. Nung dati hindi po ako mananampalataya. Totoo to. Hindi ko inakahiya ito. Marami akong naloko. Ang totoo, may anak ako sa labas. Nagulat kayo? Pero ginawa ko yun na hindi pa ako mananampalataya. Pero bakit tinawag ako ng Diyos? Pero hindi ako karapat-dapat dahil kinahabagan ako ng Panginoon. Ano man ang past mo, hindi yun mahalaga. Ang mahalaga sa Panginoon ko, ang puso mo ngayon na nais mo maglingkod sa Kanya, nais mo magpagamit sa Kanya. Amen? Hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ay mapagpatangan. Ang Diyos ay mapagmahal. Kahit malayo-malayo ka na, bumalik ka lang sa Kanya. Hindi naman lumalayo si Lord. Tama? Kailan man hindi lumayo si Lord. Sin is not just making mistake lang. Tandaan po natin, sin is just not making mistake lang mga kapatid. Ito ay paglabag sa utos ng banal na Diyos. Amen? Hindi lang yung simpleng paggawa lang ng mali. Ang kasalanan ito ay paglabag sa utos ng banal na Diyos.
Kaya nga nung nilabag kay Eva at Adan ang utos ng ating Panginoon, di ba? Nahiwalay sila sa Panginoon. At ang sin na yan, yung sin na yan, kasalanan na yan, yung dahilan kung bakit tayo napalayo sa presensya ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay banal, tayo hindi banal. Tama? Kaya hindi tayo pwede magsama. Kaya wag masyado mga kapatid. Kailangan seryosohin natin ang mabuting balita. Hindi issue kung tayo sabi mo, nagsinungaling lang naman ako, hindi ako pumatay. Pastor, nagsinungaling lang naman ako, hindi naman ako pumatay. Hindi issue kung gaano kaliit o gaano kalaki ang nakumit mong sin. Ang issue ngayon, lahat tayo ay nagkasala. Amen? Ang issue ngayon, lahat tayo nagkasala at deserve natin na maparusahan. Deserve natin na mapunta dun sa dagat-dagatan apoy. Amen? Tinaming katabi mo, deserve pala natin maparusahan. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, yung parusa na dapat tayo ay tumanggap. Sino ang tumanggap? Walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo. Amen? Mga kapatid, the forgiveness of our sin ay hindi mo ito makukuha sa perfect attendance sa church. Doing something good, pagiging relihiyoso, ang forgiveness sa atin ay dahil kinahabagan tayo ng Diyos. Amen? Kahit kabisado mo yung Genesis to Revelation, pero walang application. Diba sabi nga ni Santiago, kung naririnig mo ang salita ng Panginoon, pero hindi mo ito pinapamuhay, sinasakuha, dinadaya mo lamang ngayong sarili. Amen? Ang salita ng Panginoon ay dapat natin i-apply sa ating sarili. Dapat makita ito sa atin, dapat na ipamumuhay natin ito. Kung talagang nagipag-isa tayo kay Kristo, hate na natin yung sin. Amen? Dapat pinamumuhin na natin yung kasalanan. Dahil ang tunay na binago ng Diyos, lumalayo sa masama. Amen po? Alam niyo mga kapatid, nung ako'y hindi pa talaga committed sa ministry ng Panginoon. Pero nag-church na po ako nun. Totoo yun, nag-church na po ako nun. Way back 2012. O gawin natin 2010. Dahil mahilig ako sa basketball nun, marami akong barkada. Alam niyo ba, tuwing nag-birthday ako, 4 na lamesan mula sa barangay, long table na sa harapan ng bahay, at magdamag nagiinuman. Totoo yun, magdamag nagiinuman. Pero nung ginamit ako ng Panginoon, year 2011, sabi ko kasi, okay na ako na kung saan nag-church lang. Ayaw ko maglingkod. Ayaw ko magpagamit. Year 2011, December 2011. That time, meron po kaming itinatag na gym. Yung bodybuilding gym. Ang nakalagay doon, only the fit survive. Only the fit survive. December 27, 2011. Tanda-tanda ko pa yan. Pumunta kami ng Marikina, kasama ko yung asawa ko, nagmotor kami. Pero dahil sa kung gusto kong mag-bulk that time, umaga pa lang noon, kumain ako ng 3 itlog ata, 2 itlog, tapos burger, tinapay, tapos tinabayan ka ng cobra. Totoo yun. Nung nasa Marikina kami, manonood kami ng fireworks. Biglang hindi ko na maramdaman yung katawan ko. Namamanhid na yung parang yung pili ko sa mukha ko, lumalaki na. Namamanhid na ako at wala na akong marinig. Ang sabi ko sa asawa ko, tara na, hindi na maganda yung pakiramdam ko. Ano yung ginawa ko? Nagmotor ako, walang helmet dahil ang init-init na that time, paano yung pakiramdam ko? Itinakbo ko yung aking sarili sa ospital. At that point, nag-umpisa ang kalbaryo ng buhay ko. Nagkaroon ako ng depression,
Nagkaroon ako ng anxiety. Akala nyo masaya yung anxiety kasi anxiety. Di ba? Kasi minsan yung joke ko para sa gising lang. Pero kung tulog ka, malamang hindi ka matatawa. Nagkaroon ako ng anxiety. Na kung saan lagi akong takot. Nag-iba ngayon ang mood ng yung attitude ko. Alam niyo, miss yan. At ang alam ng anak ko, lahat yan. Alam niyo, sa sobrang takot ko, dumating sa point na kung saan ang dati, tumaas ang aking BP. Alam ba, parang gusto kong bumaba yung BP that time, umiinom ako ng suka. Totoo yan. Sa depression na bumaba ang aking dugo, umiinom ako ng suka. Tapos ayaw ko matulog. Kasi baka pag natulog ako, hindi na ako magising. Sa sobrang depressed ko, ito totoo itong nangyari, nanaginip ako. Totoo to. Kung gaano si Paul nagsasabi na totoo ito kasi na-experience niya yung pagkilos ng Panginoon sa buhay niya, totoo ito nangyayari. Nanaginip ako. Habang natutulog, siyempre nananaginip, di ba? Hindi naman pwede nananaginip, nakapagising, di ba? Habang natutulog na yung panaginip ko, merong isang boses na nagmumula sa korteng puti lang. Wala akong nakikita, pero yung boses lang. Alam yung boses na narinig ko? Kukunin na kita. Ito, kukunin na kita. Siguro sa sobrang depressed ko sa takot ko. Alam yung response ko? Lord, gagamitin mo na ako. Lord, gagamitin mo pa ako. Mula doon, isinuko ang buhay ko sa Panginoon. Lahat, barkada ko, bisyo ko, lahat isinuko ko sa Panginoon. Kung ako nagbe-birthday noon na maraming handa, maraming mga mesa, totoo. Once na pag ginamit ka na ng Panginoon, kailangan mong iwanan ng lahat para magpagamit ka sa Panginoon. Sineperate ako ngayon ng Panginoon sa mundong magulo. At kung paano ako ginamit ng Panginoon, lahat ng barkada ko noon, sa dami ng barkada ko, alam ko ilan lang tayo, nasa 4 lang. Nasa 4 lang. Buong team kami ng basketball, ha? 4 lang natira. Yung isa, ginagamit na ni Lord na praise and worship sa PNCC Kainta. Yung 3, nagsisimba naman. Alanganin pa. Pero sa biyaya ng Panginoon, at least naaakay natin sila. Ano ibig sabihin? Napag-isip-isip ko, Lord, hindi ko pala pwedeng pagsabayin ang pamumuhay ng makamundo at sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Tama? Kasi hindi mo pwedeng paglingkuran ng Diyos ng dalawa, ng sabay. Either ka mamuhay mo isa, magiging tapat ka siya isa. Ang ginawa ni Lord sa buhay ko, tinanggal lahat at ipinalit ay katulad po ninyo. Hindi barkada, kundi pamilya. Ganun ako binago ng Panginoon. Ang akala ko dati, ang buhay ay patungkol lang sa basta magtrabaho, kumain, matulog, okay na yun. Kumita, okay na yun. Pero napagtanto ko, yung buhay pala dito temporary lang. Meron pala hangganan. At meron pala alok ang Lord ng buhay na walang hangganan. Paano ko na-encounter yun? Sa biyaya lamang ng Panginoon. Kaya hindi ako yung pumili sa Panginoon. Si Lord ang pumili sa akin. Kung paano ako pinili ni Lord, kung paano si Paul pinatawad ng Panginoon, kahit gagawin siya kasama, kapatid, sa buhay mo ngayon, kahit anong pas mo, kahit anong gaano ka papasaway, kahit gaano ka pa kasinungaling, kahit gaano ka kasama, kung buong-buo mo isusuko ang buhay mo sa Panginoon, magsisita na kurang kasalanan at sampalatay ng Panginoon Jesucristo, isa lang ang totoo. Papatawarin ka ng Diyos at mabuhuin ka ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya, through Jesus, by forgiving our sins through Jesus. Si Kristo ang handog sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging kasalanan ng lahat ng tao. Kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan natin lahat. Si Kristo ang handog para mapatawad tayo. Amen po? Amen.
Hindi yung paggawa mo ng mabuti, Pastor, gagawa ako ng mabuti para mapatawad ako. Yan ay bunga ng iyong pananampalataya sa Kanya. Hindi ka gumagawa ng mabuti para ikay mapatawad. Hindi ka gumagawa ng mabuti para ikay maligtas. Gumagawa ka ng mabuti dahil ligtas ka na. Amen? Gumagawa ka ng mabuti dahil pinatawad ka na ng Diyos. Dahil meron ka ng Panginoon sa puso mo. Amen. Ang sabi dito, Jesus Christ, the sinless substitute for our sin. Sabihin natin substitute. Siya yung iniligay niya ang kanyang sarili, kapalit ng sarili niya. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, siya itinuri ng mga kasalanan. Upang sa pagkikipag-isi natin sa Kanya, ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Si Apostol Paul, gano'n na lamang ang kanyang pag-admit kung gano'n ka siya kasama. Bagkus pinapersecute niya lahat ng church, lahat ng Kristiyano. Pero nang na-encounter niya ang Panginoon, sabi ko nga, Lord, hindi ko deserve yung pagpapatawad mo kasi sobrang sama kong tao. Pero dahil tunay ang pagmamahal ng Diyos sa akin, tunay ang pagmamahal ng Diyos sa atin lahat. Mga kapatid, kaya lagi sinasabi ng ating Panginoon, repent and believe the gospel. Amen? Ang sabi niya sa Marcos 1:15, magsisi kayo at paniwala ng magandang balita. Ano ba ang magandang balita? Bago natin makuha magandang balita, mga kapatid, para ma-appreciate natin yung magandang balita ng Panginoon, dapat malaman po natin yung masamang balita. Tama po? Ano yung masamang balita? Ikaw at ako makasalanan. At deserve natin na mapunta sa dagatang apoy. Amen po? Amen. Dahil ang sabi ni Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng ating mga kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya namatay si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi dahil siya nagkasala, kundi dahil substitute tayo. Substitute siya sa ating mga kasalanan. Dapat tayo ang naroon. Amen? Dapat tayo maparusahan. Dapat tayo yung mabugbog. Dapat tayo yung mahirapan. Kaya nga sabi ni Isaias, di ba? Siya'y binugbog, siya'y nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Amen po? Iniwan siya ng lahat. Gaano ba kasama ang ginawa mo na kung saan ang mismo ang buhay ng Panginoong Jesucristo ang magiging kabayanan nito. Napakasama. Amen po? Napakasama. Ang magandang balita, mahal tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Kaya, ibinigay niya ang kanyang anak upang maging substitute sa ating kasalanan. Substitute sa kabayaran ng ating kasalanan. Siya ay namatay para sa iyo. Lagi mong tatandaan, mga kapatid, si Jesucristo ay namatay para sa iyo. Si Jesucristo ay namatay para mapatawad ka sa iyong kasalanan. Si Jesucristo ay namatay para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen po? Kung si Pablo, if God can save the worst sinner, kung si Pablo ay pinatawad ng Diyos, He can save anyone. Amen po? Kayang iligtas ng Diyos ang lahat. Sino pa man kayang iligtas ng Diyos? Papaano? Kung ikaw ay magsisi, sumampalataya sa Panginoon. Sabi nga di John 3:16, for God so loved the world. Amen po? That He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. Sabi ni Ephesians 2, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa iyong mga sarili. Ang kaligtasan, ang salvation, ay regalo ng Diyos. Amen po?
kung ito ay regalo ng Diyos, hindi mo ito pinagpaguran. Dahil kung pinagpaguran mo ito, kabayaran ang tawag doon. Ang kabayaran, yung ginawa natin, yung pinagbayaran ng ating Panginoon, yung kasalanan natin. Amen? Pero yung binigay sa atin ng Panginoon, free yun. Inaalok sa atin ng Panginoon, free yun. Walang bayad. Walang bayad, walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Ang kapatawaran, sabi nga dito sa ating binasa kanina, si Jesus ang handog sa lahat ng ating mga kasalanan para mapatawad tayo. Namatay si Jesus sa krus para sa lahat ng tao. Pero yung kapatawaran, para lamang dun sa nagsisi at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Amen po? Paul transformed life is a living proof of God's grace and limitless patience. Ulitin natin. Paul transformed life is a living proof of God's grace and limitless patience. Mga kapatid, lagi po natin tatandaan, ang kaligtasan ay matatagpuan lang sa ating Panginoong Jesucristo. Na siya ang ibinigay ng Diyos upang maging kapalit, upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. Amen? Hindi ito nagkataon lamang, kundi ito ang nais talaga ng Panginoon. Conclusion, sabay-sabay nga po natin basahin. Into this world for the propitiation of our sins, and died on the cross, and whosoever believe in Him and repent for their sins shall not perish but have eternal life. Amen? Amen. Pinakita ng Diyos ang kanyang habag, ang kanyang biyaya sa atin sa pamamagitan ng pagsugo sa kanyang nag-iisang anak na ang ating Panginoon Jesucristo bilang tubos sa ating mga kasalanan. At siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At sino mang sumampalataya sa Kanya at magsisi sa kanilang mga kasalanan ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang invitation na ito ay hindi lamang para sa isang tao, kundi ang invitation na ito para sa atin lahat. Amen po? Challenge. Okay, ang challenge po natin ngayong hapon ay mula sa Roma chapter 1 verse 16. Ano nga sinasabi dito ni Paul? Sa Tagalog, hindi ko kinahiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat isa. Sumampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Ang mabuting balita ay yung kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang tao. Amen? Mga kapatid, lagi po natin tatandaan, paglabas natin dito sa building na ito, mahal ka ng Diyos at inaantay ka lang ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Sumampalataya ka sa ginawa ni Kristo Jesus. Ano ba ginawa ni Kristo Jesus? Siya ay namatay para sa iyo. Amen? Siya ay pinarusahan dahil sa iyo. Siya ay nilibing at muling binuhay ng Diyos upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Paglabas mo dito, kung tunay kang nag-repent at tunay kang sumampalataya sa Kanya, ang sabi ni John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung pagpasok mo dito, hindi ka patunay na anak ng Diyos. Dahil pinaniwalaan mo ang mensahe ng Panginoon ngayon, sinampalatayanan mo, at ikaw ay nagsisi, paglabas mo, ikaw ay anak ng Diyos. Amen? All praises, glory, and honor ay sa Panginoon din na. Once again, a blessed first year anniversary Valley Church of Jesus Christ. Salamat.